bagong utos ani Kristo. Mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nasusulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na wag siyang lumabas, nakahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kaniyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tinitignan lamang niya ito at nagpapatuloy ng kaniyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinirang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan niya ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa-tao sa taong hinirang ng mga tulisan? Tinanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya. Tugon naman ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at gawin din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang tema po ng ating ebanghelyo sa araw na ito ay pag-ibig. Sinabi ni Jesus Nazareno, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso,
ng buo mong kaluluwa at ng buo mong pag-iisip. Ito ang una at pinakamahalagang utos. Ngunit may ikalawa pa. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ipinapaalala sa atin ngayon ni Jesus Nazareno na ang pag-ibig ay may dalawang daan na hindi pwedeng paghiwalayin. Una, ibigin ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso at pag-iisip. Ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Maliwanag po na ang ibig sabihin nito ay kung iniibig mo ang Diyos, dapat iniibig mo rin ang iyong kapwa. O kaya naman, hindi mo pwedeng sabihin na iniibig mo ang iyong kapwa, ngunit wala ka namang pag-ibig sa Diyos. Our love to God and our love to our neighbor is inseparable. Laging magkasama at laging magkakabit. Hindi pwedeng paghiwalayin. Kaya nga malinaw na sinabi ni San Juan na hindi natin maaaring ibigin ang Diyos na hindi natin nakikita kung hindi naman natin iniibig ang ating kapwa na nakikita ng ating mga mata. Anumang bagay ang ating ginawa sa pinakamaliit na kapatid natin ay ginawa na rin natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya kapag pinagmalupitan mo, inalipin at sinaktan ang iyong kapwa, ay ganyang-ganyan din ang parang ginawa mo sa ating Panginoon. Ngunit kapag ginawan mo sila ng mabuti, inaruga, kinalinga, binigyan ng pagmamalasakit, ginawa mo rin ito sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, ang isa pa po sa pinakamahusay na paglalarawan sa kahulugan ng pag-ibig ay ayon sa pangunawa ni Apostol San Pablo. Ayon sa kanya, ang pag-ibig ay matiyaga at mabait. Ang pag-ibig nagtitiis. Ang pag-ibig naniniwala. At ang pag-ibig punong-puno ng pag-asa. Sadyang ganito ang kapangyarihan ng tunay na pag-ibig. There is power in the name of love. There is power in the name of God. Because God is love. May kapangyarihan sa ngalan ng ating Poong Jesus Nazareno. Kaya nga po bilang mga Kristiyano, ganitong pag-ibig ang inaasahan sa atin. Pag-ibig na minamahal ang Diyos ng buong puso at isip. Pag-ibig na minamahal ang Diyos at ang kapwa. Gayon din sa kabila ng karupukan at kahinaan natin, patuloy tayong umaasa sa pag-ibig ng Diyos. At itong pag-ibig na ito ay pag-ibig na handang magmalasakit para sa kapakanan ng iba. As Saint Therese of Lisieux says it perfectly, let us love, since that is what our hearts were made for. Magmahal tayo dahil ito ang pangunahing dahilan kung bakit tayo ay may puso. Ang pusong mayroon tayo ay dapat nakaraan para pumuntig na nagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, hinahamon po tayo sa ating ebanghelyo.
huwag tayong matakot umibig sapagkat ang Diyos mismo ay pag-ibig. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.